i-share ko lang sa inyo yung recipe na ginawa ko ngayon. Simple lang yung mga rekado pero magugustuhan nyo rin. Bali ilalaga or palalambutin ko muna yung karne ng manok. Naglagay lang ako ng buong paminta at konting asin para magkaroon ng lasa. Habang hinihintay kong kumulo at lumambot yung karne ng manok, iniready ko naman yung mga gagamitin kong iba tulad ng ampalaya. Bumili ako ng isang piraso, yung katamtaman lang yung laki. Gusto kasing mag-ulam ng ampalaya nung asawa ko kaya bumili ako kahit isang piraso. Siguradong nanonood si Yolanda Layog ng Mexico, Pampanga. Shoutout po sa inyo ma'am. Ganon din kay Grace Manalili ng Pampanga. After ko matanggal yung nasa gitna ng gulay, tsaka ko naman hiniwa sa katamtaman laki. Depende na lang sa inyo kung gaano kalaki yung gusto ninyo. Hindi naman gaano kapait yan kapag kainulam. Dahil ibinababad ko muna sa asin yung ampalaya kahit 20 minutes lang. Sapat na kasi yun para mawala yung sobrang pait ng ampalaya. Pero hindi rin maganda kapag wala ng pait yung ampalaya, hindi na masarap. Shoutout nga pala yung mga nasa abroad na nanonood sa atin, lalo na kay Ma'am Dirang Kasanya ng Riyadh City, Lucy Kadlong ng Saudi, at kay Mansueta Espinya ng Dubai. After ko makapaghiwa, binalikan ko naman yung ampalaya na nakababad sa asin. Kitang kita nyo naman na nagkakatas. Yan yung mapait sa ampalaya kapag hindi mo natanggal yan, sobrang pait kapag inulam. Hindi ko na yan pinigay, hinugasan ko na lang yan na maigi para mawala yung asin. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video, paki-like and share mo naman para madami yung makapanood. At nang malambot na yung karne ng manok, hinugasan ko lang yung uli yung kawali at isinalang. Nilagyan ko lang ng kaunting taba para iprito ko lang saglit yung bell pepper para hindi lasang nilaga pagka kinain. Sa mga bagong followers at viewers, welcome po sa inyo. At kung hindi ka pa nakapollow sa akin, paki-follow na lang ako para updated ka sa mga susunod. At nang lumabas na yung aroma ng bawang at sibuyas, nilagay ko na yung karne ng manok. Sinangkotsa ko pa yan ng ilang minuto para siguradong maganda yung pagkakaluto. Continuous lang ako sa paghalo. After nga ng ilang minuto, naglagay naman ako ng soy sauce. Tinansya ko na lang yung pagbuhos, tsaka ko na lang i-adjust kung sakaling kulang pa. At tsaka ko hinalo para mag-balance yung kulay ng karne ng manok. Pinakapit ko na muna yung soy sauce sa karne bago ako naglagay ng suka. Pinakuluan ko lang ito ng 2 to 3 minutes bago ko naman nilagay yung pinagpakuluan. Kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Kung wala kayong pambili ng karne ng baka, pwede rin itong leg ng manok. Yun kung gusto nyo lang naman, malasa rin naman kasi yung ganitong parte ng manok. Nilagay ko na nga rin pala yung bell pepper at saka yung gulay. Kaya pala ako naglagay ng bell pepper dyan, sayang kasi kaya inilagay ko na. Kesa naman sa mabulok, kaya isinama ko na sa pagluto. At saka ko naman hinalo yung gulay para magpantay kapag kumulo. Luto na rin naman kasi yung karne, kaya yung gulay na lang yung palalambutin ko. Baka po pwedeng maglambing na rin sa inyo, paki-share naman yung aking video para madaming makapanood. At nang medyo half cook na yung gulay, nilagay ko na yung oyster sauce. Bukod sa oyster sauce nga pala, pwede rin kayo maglagay ng iba pang seasoning. At saka ko hinalo para mag-combine lahat yung mga pampalasang inilagay ko. Medyo sariwa pa kasi yung oyster sauce kaya pinakuluan ko pa ito ng ilang minuto. After nga ng ilang minuto, luto na yung leeg ng manok na may ampalaya. Paano mga lods, kain muna ako, tara kain po tayo.